Kumusta na po? Eksaktong isang buwan magmula nang ipinatupad ang enhanced quarantine. At alam ko po, maraming ginawa at itinuro ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa gabing ito po, ay tatalakayin ko po ang mabisang panalangin, na kung saan ito yung prayer of the early church. Ano nga ba ang mabisang panalangin? Ang mabisang panalangin ay hindi pinag-uusapan dito kung gaano ka kagaling magbigkas o gaano kaganda ang paraan ng pananalangin mo. Hinahanap dito kung gaano kabisa ang iyong panalangin. Sa sitwasyon po natin ngayon, ang kailangan ay ang mabisang panalangin. Sa gabing ito, ating pag-aaralan ang panalangin ng mga mananampalataya sa aklat ng Acts chapter 4 at magbibigay po ako ng konting background. May kaguluhan pong nangyayari sa iglesia. Ito ay naharap sila sa matinding pagsubok. May matinding oposisyon sa mga mananampalataya dahil nagkaisa ang mga religious leaders, ang mga saserdete at mga Sadducees na pagbawalan ang mga disipulo na magturo ng ebanghelyo. Lalo na at buong tapang na ipinapamalita ni na Pedro at Juan na si Jesus ay nabuhay na maguli. At dahil dito, nanganib ang buhay ng mga disipulo, kung kaya't kailangan nila ang kapangyarihan at kalakasan mula sa Diyos. Ang Kristiyano ay inihantulad sa tea, yung tea na inainom natin, na pag iniligay mo sa mainit na tubig, lalabas ang tunay niyang bisa. Ito yung hot tea. At physically, tunay nga namang nakakaganda sa ating mga kalusugan. Tulad natin ngayon, nalalagay po tayo sa masalimuot na sitwasyon. Ang tanong, maasahan ba tayo sa isang mabisa at makapangyarihang panalangin? Paano nga ba? Simulan natin basahin ang aklat ng mga gawa. Chapter 4, verses 23 and 24. At nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanila ang mga kasamahan, at inuulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. Sa 24, at sila ng kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, ikaw ay gumawa, ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nga sa mga yaon. Una, mahalaga na pag tayo ay nanalangin, ibigay natin ang buo nating kumpiyansa sa Diyos na siyang lumikha. Sa English ay the full confidence. Nung marinig ng mga mananampalataya na pinagbawalan ang mga disipulo na magturo ng ebanghelyo, sa verse 24, nagkaisa sila na itaas ang kanilang mga tinig sa Diyos. Alam niyo po ba, lalo silang nag-alap na magpuri at manalangin. At sa panalangin nila, mas kinilala nila na ang Diyos nila ay makapangyarihan, the sovereign Lord. Paano nila tinignan ang Diyos sa panahon ng kagipitan? Ito, una, nakita nila ang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, at lahat na nanga sa mga iyon. God is the Creator. Pangalawa, sa kanilang panalangin, mas umigting yung paniniwala nila na ang Diyos ay kayang kontrolin ang mga kaganapan. God is in control. Nung panahon na ginipit sila, tila nakapako sila sa cross, na tila walang pag-asa. Paano na ang Kristyanismo? Paano maipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon? Subalit, makikita natin ang napakagandang attitude ng early church. Lalo silang nanalig sa Diyos na kayang-kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, walang kaganapan na hindi alam ng Diyos. Alam na alam niya ang kaganapan ngayon. Just stay. Anong sabi ng Panginoon? Be still and know that I am God. He is the sovereign Lord. Pangatlo na nakita nila,
Sa kanilang paglapit sa Panginoon, lalo silang nanalig na ang Diyos ay manlulupig. Kayang-kaya niyang supili ng kaaway. Sa verses 25 and 26, hinango ito sa Psalms 2. Kinutukoy dito ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesus, na kung saan kayang-kaya niyang lupigin ang mga kaaway. Kung kaya't hindi ito mapuputol ang ating pananampalataya sa Panginoon, kung ang kamatayan nga pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus. No? Sa COVID-19 na ito, tayong mga iglesia, umana ng palataya gaya ng early church, naway lalo nating palalimin ang pananalig natin sa ating makapangyarihang Diyos. Pangalawa na dapat nating makita sa panalangin ng early church, mahalagang makita natin yung buong-buong pagtatalaga ng kanilang sarili alang-alang sa Panginoon, yung kanilang commitment. Tignan natin sa Acts 4:29. Sabi dito, "At ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita na buong katapangan. Inari nila na sila ay mga alipin, the bond servant of the Lord." Hiniling nila sa Panginoon na bigyan sila ng tapang na ipangaral ang salita ng Panginoon. Mas lalo pa silang naging matapang na maglingkod sa Panginoon, na isiwalat ang mabuting balita. Sa pangangaral na ito yung naging dahilan kung bakit nanganib ang kanilang mga buhay. Subalit hindi sila natinag. Sa ngayon, mga kapatid, nakabilanggo tayo sa ating sari-sariling tahanan. Pero purihin ang Panginoon dahil malaya pa rin tayong mangaral ng salita ng Panginoon. Merong bang membro sa iyong pamilya ang hindi mananampalataya? Ito na po ang pagkakataon. Hilingin mo sa Diyos na tulutan kang ibahagi ang kanyang salita ng buong tapang alang-alang sa kanilang kaligtasan. Ito nawa ang hangad ng ating mga puso. Gamitin natin ang ating mga gadget sa pangangaral ng salita ng Panginoon sa ating pamilya at sa ibang mga tao. Sa verse 30 ng Acts 4, "Samantalang iyong inuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na Jesus." Kaninong kamay kaya ang tinutukoy dito? Hindi ba ang mga kamay mo, ang mga kamay ko? Alam niyo po, mga kapatid, pwedeng padaluin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa iyong mga kamay at sa aking mga kamay. At dahil sinabi sa Acts 5:12, "At sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao." Ito nawa ang panalangin natin. Panginoon, ang mga kamay na ito ay sa iyo. Gamitin mo po para sa iyong kapurihan. Sa kanilang panalangin, inangkin nila ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbigkas sa banal na pangalan ni Jesus. Nararapat lamang na siya ang maluwalhati sa ating mga panalangin. Tignan po natin ang resulta ng panalangin ng early church. Sa Acts 4:31, "At nang sila'y makapanalangin na, at nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos." Una, tignan po natin, sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Ang tanong, di ba puspos na sila? Kaya nga po, sina Pedro at Juan ay nakagawa ng mga himala dahil sila ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, nangangahulugan po lamang na kailangan natin ng patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Lalo na po sa panahon ito ng crisis, kailangan po natin ng kalakasan mula sa Espiritu Santo para makapanatili tayong matatag, panatag, at ligtas sa kabila ng lahat na hindi kanais-nais na kaganapan ng ating mga buhay. Hindi lang po sila napuspos, kanila pong sinalita ng may katapangan ang salita ng Diyos. Sa Acts 1:8, pag ang isang mananampalataya ay spirit-filled,
Nangangahulugan nito na ikaw ay nararapat na maging saksi. Magsalita ka, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Pangalawa na resulta ng kanilang panalangin, hindi lang po sila napuspos ng banal na Espiritu Santo at nagsalita ng buong tapang. Ang kanilang panalangin ay nagdulot sa kanila ng pagkakaisa, unity. Acts 4:32, at ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nangagkaisa ang puso at kaluluwa. Hindi man po tayo pwedeng magtipon-tipon sa ngayon, subalit pwedeng-pwede tayong magkaisa sa panalangin. Hindi ko po alam kung patuloy pa rin kayong nakikiisa sa unified prayer gabi-gabi, pero patuloy ko po kayong hinihikayat na ipagpatuloy po natin ito. Let's practice the power of prayer. Isa pa na resulta ng kanilang panalangin sa Acts 4:33, at pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. Ang dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. Much grace was with them. Grabe ang panalangin ng early church. Napaka-powerful. Mga kapatid, ngayong kasama nyo ang inyong pamilya, tulutan nyo pong padaluyin ng Panginoon ang kanyang biyaya sa pamamagitan mo sa bawat membro ng pamilya. Magkaroon nawa tayo ng tapang na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, alang-alang sa kanilang kaligtasan at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Dahil po sa COVID-19, maraming namatay na walang katiyakan sa buhay na walang hanggan. At malungkot, isipin yon, na sa atin po ang lahat ng pagkakataon. Tayo po ay patuloy na manalangin at ibahagi ang salita ng Diyos sa ating pamilya at sa iba. Again, ang mabisang panalangin ang kailangan ng ating sitwasyon ngayon. Ito po ang salita ng Panginoon, sumaatin nawa ang kanyang biyaya. Patuloy po tayong manalangin. Ngayong gabi po ay po yung meeting natin sa inyong mga tahanan. Kayo po ay magsama-sama at taimtim na manalangin, maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ama naming Diyos na nasa langit, buong puso po kaming nagpapakumbaba sa paglapit sa iyo. Batid po namin ang aming mga limitasyon at kahinaan. Humaharap po kami lahat sa krisis ngayon at alam namin na walang ibang makakatulong sa amin kundi ikaw lamang, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin ang tumawag sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ang aming mga puso ay nababalutan ng takot. At patawarin mo rin kami kung kami ay umaasa lang sa aming sariling lakas. At patawarin mo po kami sa mga panahon na hindi kami nakikinig at sumusunod sa iyong salita. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo nang may buong pananalig at pagtitiwala na ikaw ay nasa gitna ng aming pagsubok at alam namin na ikaw lang ang may kapangyarihan sa lahat ng ito. Panginoon, dumadalangin po kami sa iyo na matapos na itong pagsubok sa amin ng COVID-19. Panginoon, tulungan ninyo po kami na ang karamdamang ito ay tumigil na sa paglaganap dito sa aming bansang Pilipinas at sa buong mundo. Pangalagaan at ingatan mo po kami upang hindi kami maapektuhan ng karamdaman na ito. Ang aming katawan at higit sa lahat ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga pinuno, ang aming pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito. Bigyan mo po sila ng karunungan at gabay
na panghawakan ang sitwasyon na ito. Samahan mo po sila at ang kanilang mga tungkulin at mga hakbang sa pagsugpo sa pagkalat ng karamdamang ito. Tulungan mo po ang lahat ng aming mga pinuno sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine, ng buong giting at pag-iingat. Nawa ito ay maging tulong at solusyon sa krisis na aming nararanasan ngayon. Ibigay mo po sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, tibay ng loob, pag-asa at kalakasan na kakailanganin po nila. Pangalagaan mo po sila at pagpalain silang lahat at ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, itinataas po namin sa iyo na pangalagaan at ingatan mo rin po ang lahat ng aming mga doctors, nurses, health personnel, pulis at mga sundalo at lahat ng mga frontliners. Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas na bawat isa sa kanila hindi po mahawa ng virus. Naway ang iyong banal na dugo ang lumukob sa kanila, sampu na sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Bigyan mo po sila ng tatag at tibay ng loob sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad upang mabatid ng lahat na sila ay pinagpahalagahan at minamahal ng sambayanang Pilipino na kanilang pinaglilingkuran. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magpasakop sa mga kinaukulan upang masunod namin ang mga batas na ipinapatupad ng mga pinuno ng aming pamahalaan. Pagkalooban mo po kami, O Diyos, ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, lalong-lalo na ang mga kapwa naming nagdarahop sa buhay. O Panginoon, igawad mo po ang iyong mapagmahal at mapagpagaling sa lahat ng mga tao na nakakasakit dahil sa karamdamang ito. Nadalangin po namin ang kanilang mabilis na paggaling at hindi na madagdagan ang mga namamatay na tao dahil sa virus na ito. Magkaroon po nawa ng paraan at lunas sa lahat ng mga manggagawa at may hanap buhay na magkaroon sila ng finansyal na tulong na hindi malalagay sa panganib ang kanilang kalusugan. Nawa ang diwa ng pagkakaisa ay bumangon at harapin naming lahat ang kalamidad na ito ng may pag-asa na makakayanan namin ang lahat ng ito sa iyong biyaya at awa. Ama, nananalig po kami na ipagpapatuloy mo po ang nagabayan at palakasin ang aming mga kapatiran, mga pastor, at ang aming mga sambahan. Bagaman ang aming mga gawain ay pansamantalang sinuspende. Nawa ang espiritu ng pagsamba, kapatiran at pananalangin ay magpatuloy sa aming mga tahanan. At lagi ang aming mga puso ay mag-alab sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Kahit kami ay nilulusob ng kaaway, ay mas lalo mong ipinadarama sa amin ang iyong kapangyarihan na siyang susugpo sa lahat ng ito. Nawa kaming lahat ay maging buhay na patotoo na sa kabila ng krisis na ito, lahat kami mga liligtas at magtatagumpay. Ang iyong pangalan ay luwalhatiin at purihin sa panahon ng aming mga pagsubok. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.